and you cannot participate in plenary proceedings. So, ang ibig sabihin po nun, siyempre, if you cannot speak, you also cannot vote. Yung akin pong impeachment ground na i-present ay yung patungkol po sa unexplained wealth at confidential funds misuse. No? Pero, to be clear, 11 po yung mga prosecutors. No? So, I think all of us ay meron pong at least dalawang mga grounds, no, na i-present at bahagi. At nakita niyo naman po ito sa doon sa atin pong presentation din po sa House Committee on Justice, no. So, talaga pong meron pong kanya-kanyang mga bahagi kung saan talagang pinipresent po yung iba't ibang mga aspeto po ng kaso, no? So, for example, for unexplained wealth, may magpepresenta para sa IMLC, meron po magpepresenta for BIR, meron po magpepresenta for SEC, at iba pa hong mga related na mga ahensya para patunayan po yung unexplained wealth ng atin pong pangalawang Pangulo. Okay, sir. Ipag-clarify po, yung mga nagsasabi na with the recent leadership change sa Senate ay dito na ganit ba natin kung impeachment kasi alam naman natin na public line dito yung mga nasa Senate leadership today. So what are your comments? Tingin ko hindi po yung totoo. No? Kasi kung dead on arrival po ito, the Senate President would not have sent a letter that they will convene the Senate Impeachment Court at 3 p.m. on Monday, May 18. No? So, tingin ko po, yung pong mga senator judges naman po natin at the time of trial will look at it with open eyes, will look at the evidence both from the prosecution and the defense and decide based on the evidence and based on their conscience. No? Kasi, tingin ko po, if it is something that is dead on arrival, it would have been a different pronouncement by the current Senate President. But we will hold on. No? We have great faith in his pronouncement na talaga po magko-convene ang Senate Impeachment Court. Kasi otherwise, ang pag-uusapan ho by that time, kung wala pong ganitong commitment to open ang Senate leadership, pag-usapan yung usapin po ng jurisdiction. At kung tama ba ho yung pagkakatransmit ng articles of impeachment sa Senado, even prior to convening the Senate Impeachment Court. No? So, pagka ho ang sinabi na po ng Senate President, ay bubuksan na nila yung pong Senate Impeachment Court on 3 p.m., panghahawakan po namin yung pong ganito pong commitment. Good morning, Hong Kong. Pwede ka tanong regarding kagabi sinabi ni Senate President Cayetano na wala na sila Sergeant of Arms. Hindi kaya mamaya hindi makatuloy ang impeachment ng peace and order, wala daw makakaskaso. Kung pwede ba yun? Yung tinatanong ni Manong, pag wala bang gwardya, sarado ang Senado? Ang totoo naman po yung OSAA, pareho ng House tsaka ng Senado naman po, hindi lang naman isang tao yun, ano? So, I'm sure meron po mga deputies, yung pong current Sergeant at Arms, na kaya pong mag-secure at mag-ensure po ng safety ng lahat po ng mga taong papasok sa darating pong Lunes, no? So, tingin ko naman po hindi ho yan magiging sagka. Doon po sa una sesyon ng Senado at pangalawa, doon po sa pagbubukas po ng Senate impeachment trial. Kong, pardon my ignorance. If a sitting senator of the Republic is suspended for whatever reason, will this prevent him or her from participating in the impeachment trial? And number two, will this also forfeit his or her right from voting to vote eventually? My understanding is not just for a senator, but for all members po, no, whether House or Senate, pagka ho suspended, you cannot participate in any committee proceedings and you cannot participate in plenary proceedings. So, ang ibig sabihin po nun, siyempre, if you cannot speak, you also cannot vote. No?
yun po yung magiging impact nun in the Senate impeachment trial. No? Pero syempre, hindi ho nagbabago yung threshold vote na kailangan po to convict an impeachable official. So, 16 pa rin po yun ang kailangan pong boto to convict. So, irrespective of any suspension, it is still a 16-vote threshold that the prosecution will need to surmount to convict the Vice President. So kung sa kabilang point of view, bawat mawawalang potential na boto is a vote for acquittal or tantamount. Hindi din naman. Basta ang importante ho, kailangan pa rin po makakuha ng labing anim. Kasi kung hypothetical po, kung Terry, na may sinuspindi kang 10, acquitted. Kung whoever it is, parang personality blind po, Yeah. basta hindi mo maabot yung 16, you cannot convict. So, yung pong suspension, basically, does not actually impact yung conviction po ng any impeachable official. Apo, si dating Senate President Tito Soto, well, sinabi na naman niya, kaya hindi na siguro, malalagay sa alangan ng kasiguridad, wala siyang bodyguard. Walang driver siya nagmamaneho. Pero yung crowd na nag-aabang sa Senado, hindi ito yung crowd ng EDSA 1 at EDSA 2 na kahit kalaban, binabate o pinapalampas. Ito hindi, hinahampas yung kanyang sasakyan. Hindi ho kaya, kayo na lang para personal, hindi kayo nakakangamba na baka may mambabato sa inyo? May nag-i-insinuate na lahat ng mga miyembro ng prosecution team, pagdadaan sa makitid na bahagi ng lansangan, ay babatuhin na kung ano-ano. Kasi may sektor ang ating lipunan, kaya tinatanong ko kanina kung anong tao yung dapat kikilos. Iba-iba tayong tayo. Tao tayo eh. Merong ang kaligayahan ay makapanakit. Makapambardagol, sabi nga ng iba. Ano hong pwedeng gawin niyo dito mga paghahanda kung meron na? Well, inaasahan po natin yan, pero inaasahan din naman ho natin na bukod sa mga supporters po ng pangalawang Pangulo, meron din pong mga supporters na impeachment na darating po doon, no? Going into the Senate grounds. Yun po yung una. Pangalawa, syempre, meron din po tayong real expectation that law enforcement will need to do what it needs to do to make sure that the work of the Senate and the work of the Senate Impeachment Court will proceed unimpeded, no? Despite yung pong galawan within the Senate grounds, no? So, syempre, naghahanda ho kami kung paano man ho yung magiging itsura po logistically nung pong pagpunta from the House to the Senate on Monday. No? Pero yung particular na detalye po na yon, syempre secret na lang yun. Kung again, pwede bang hingin ko uli yung inyong pananaw at payabungin niyo yung kaalaman namin? Tama ba yung pagkakaintindi po namin na parang base dun sa mga nangyayari? Ang ibig po bang sabihin ng protective custody, hindi pwedeng arestuhin pero pwedeng palayain? Yun po ba ang kahulugan ng protective custody? Ayoko na pag-usapan yun kasi siyempre mga senador naman po yung nagpapaliwanag doon. Pero paliwanag ko lang halimbawa yung protective custody sa House, no? Nagkaroon po ng protective custody nung pong paliwanag ko lang po yung protective custody sa House, no? Kung saan meron akong aktual na karanasan. Nung pong kasagsagan ng flood control proceedings, nagkaroon po ng protective custody doon sa ilang mga resource persons involved doon sa Bulacan flood control, no? So, grinant po ito sa kanila, pero noon po nga nagdesisyon po sila na parang ayaw na ho nilang manatili doon sa House area kung saan ho sila nakahimpil. Nung umalis ho sila, nawala na ho yung protective custody. So, I think similar to the situation of Senator Bato, ganon din po yung practical effect po na yun. No? So, the moment that they actually left the House or Senate grounds, there was no more protective custody. Pero syempre, meron pong ibang konsiderasyon sa Senado kasi yung pong mga flood control resource persons, wala naman ho silang standing warrants of arrest. No? Magkaiba po ito doon sa kalagayan po ni Senator Bato. So we will leave it to the Senate
kung paano man ho nila maipapaliwanag ito po nga pag-alis ni Senator Bato from their premises. Mabuhay daw po yung majority sa Senate ngayon. Kasi last week pa naririnig, meron daw masama ang loob, siyang nagtanim, nagbayo at nagsaing, ibang kumain at ibang nanumpa. Kaya isa daw ay nanunumpa ngayon, isinusumpa yung isang nanumpa. Pag nagkaroon ng leadership change, pwede ba dahilan nito para madelay pa itong opening ng impeachment court? Katulad po ng binabanggit ko na po noong nakaraan, ang nagbago lang naman po sa Senado yung pong liderato. Hindi naman po nagbago yung komposisyon nung pong mga senador. So, ibig sabihin, the prosecution panel will still have to present the same set of evidence to the same set of senators, irrespective of the Senate leadership. No? So, ganun po yung focus po ng prosecution panel. Pero kung magpalit man ho ng liderato, ang tingin ko naman ho, everyone is committed to opening the Senate impeachment proceeding. So, tingin ko po, tuloy pa rin po yan when we get into Monday, May 18, 3 p.m. Bagong tanong ni Manong Philip, kung Terry, yung Senado nag-adapt ng bagong rule o rules, pwede nang mag-participate via electronic means at pwede nang bumoto. Si Bato ba, technically, pwede makapag-participate sa impeachment trial sa pamamagitan ng cellphone? Kailangan ko lang maglinaw kasi hindi ako sigurado kung na-adapt yon formally, no? If that is a proposal that has been formally adopted in plenary. Siyempre, kung hindi yan adopted, hindi wala. Pero, assuming na it was adopted, well, I think, of course, Senator Bato can participate during the proceedings kung actual po itong na-adopt ng plenary. Pero, I will restrain comment until I know na talaga pong ito ay talagang na-adopt as a plenary rule. Si Philip, tapos, Ay, dagdag, sige pa. sige, dagdag ko lang din po bago siguro anything. Sa mga appearances ni Senate President Alan Peter Cayetano, sinabi naman niya na hindi niya nakikita na may amyendang mangyayari. So, panghawakan natin na magiging totoo yun kung kamakailan. Matanong ko kayo, no, dahil hinihingi ng rules of impeachment ang political neutrality ng mga senator judges. Pero nakikita naman natin kung ano sinasabi. Ito si Kamoting Robin, iba sinasabi. Si Babs naman, iba rin ang sinasabi. Ano ba talaga yung rules of impeachment dyan? Sino ba talaga? Ano ba talaga ang mekanismo niyan? Sino ang pwedeng humingi na i-disqualify ang tulad ni Kamote, no? Kung ano sinasabi, no? Sino ang pwedeng humingi na wag na sumali yan, yung mga ganyang senator judges? Anong paraan para ma-disqualify yan? Well, ang totoo naman po nasa Senate impeachment rules, yung pong political neutrality. No? Pero because the entire thing is not just a legal process, it is also a political process. Siyempre, may karapatan po magsalita ang bawat miyembro ng Senado, either as senators or as senator judges. So, gagalangin po natin ito. No? So, I don't think at this point meron pong intention ang prosecution panel to ask for the inhibition of anyone. And we will see po as we go along into trial itself, no? Kung paano po ba ito mangyayari. Pero again, irrespective of whatever their views are, we will present the evidence that needs to be presented to convict the Vice President.